Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kampanya kontra droga, issue sa martial law, kapayapaan at sa kalikasan. Ilan lang yan sa mga naging paksa sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Ang pinakasariwang balita mula sa Batas ng Pambansa, narito po live sa pagtutok ni Joseph Poron. Joseph! Well, Mike, katatapos-tapos lamang nga ng State of the Nation address ni Pangulong Duterte at umabot ng lampas 2 oras yung kanyang ikalawang State of the Nation address. Halos hindi na binasa ng Pangulo ang kanyang speech at tulad ng nakasanayan na natin sa kanya ay adlib o unscripted ang ikalawang sona ng Pangulo. Eksakto alas 4, Mel Mike, nang lumapag sa Kongreso ang chopper na sinasakyan ng Pangulong Duterte dito sa Kongreso para sa kanyang ikalawang sona. Drug war, martial law, kalikasan, mining companies ang ilan sa mga naging paksa ng talumpati ng Pangulo at may ilang pahaging tungkol sa umunoy foreign ownership ng ilang mga media outfit. May babala ang Pangulo una sa mga mining companies kung hindi daw nila ibabalik ang dating mga lugar na minina nila sa kondisyon nito dati ay tataasan daw niya ang tax ng mga ito. Dito na rin daw sa Pilipinas ipoproseso ang mga raw materials na mamimina. You have to come up with a substitute, either spent to restore the virginity of their source, or I will tax you to death. Sa kampanya naman ng gobyerno laban sa drugs, hindi raw titigilan ng Pangulong kampanyang ito kahit ano pa ang sabihin ng kanyang mga kritiko sa loob at labas ng bansa. Narito ang Pangulo. The fight will not stop until those who deal in it understand that they have to cease, they have to stop, because the alternative are either jail or hell. The fight will be unremitting as it will be unrelenting. Despite international and local pressures, the fight will not stop. Binira rin ng Pangulo ang international organizations tulad ng United Nations na hinanap pa niya kung nasa gallery kanina bakit daw nag-abala rin ang mga ilang international organization na kausapin si Senador Leila de Lima na nakakulong para tanungin tungkol sa human rights situation sa bansa. Noong isang linggo ay binisita si Senador de Lima ng European Parliament o kinatawan ng European Parliament. Narito ang Pangulo. Binibigyan ng importansya si de Lima. You all hear, you conducted the investigation. You heard the witnesses. You saw the videos. Is she a credible woman? Can she be a moral person? Hindi raw natatakot ang Pangulo na masampahan ang kaso sa International Court of Justice. Binanggit din ng Pangulo ang martial law naman na noong Sabado lamang inaprobahan ng Kongreso na i-extend hanggang December 31. Kung tutusin daw ay kung hindi ito ibigay ay itutuloy pa rin naman ng gobyerno ang gera laban sa Maute ISIS sa Marawi City. Ang nilalabanan daw ng gobyerno ay isang rebelyon at hindi isang civil war. Sa mga nag-iisip na gagamitin niya raw ang martial law para tumagal pa sa pwesto, nagkakamali raw sila dahil wala naman daw siyang napapalang benepisyo bukod sa sweldo niya sa pagiging Pangulo. Pag na may namatay dyan na maraming massacre na rape mga bata, hindi kayo umiimik. Maya-maya pagdating ng mga nitong mga Western expert ko, no, you give them so much premium and importance. Saan ba ang utak ninyo eh? Bakit kayo believe dyan sa puti? Akala ko, believe ako. Pagdating ko, alitse. Sakit ng ulo. Wala akong pinirmahan ni isa na pagparap, pagkain. Hindi pagkain ko sa opisina. Bayaran ninyo yan. Tungkol naman sa peace process, sinulit ng Pangulo na ayaw na niya makipag-usap sa CPP, NPA, NDF. Binira niya itong si CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. Narito ang Pangulo. Ikaw, Sison, mag-inom ka ng tang yung orange. Matanda ka na.
Kinuha rin ng Pangulo ang pagkakataon na kausapin itong si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na nasa gallery at umaten sa SONA para ipakiusap na magdahan-dahan ng Korte sa pag-i-issue ng mga TRO katulad na lamang ng ginawang TRO ng Korte Suprema sa pondo ng Reproductive Health Bill o pagbili ng mga gamot or contraceptives kaugnay ng papapatupad ng Reproductive Health Bill. This is as good as any other time to talk to you. I'll just say, I don't know if I can make another SONA again in the future. Binura naman ng Pangulo ang dalawang media agencies at kwestiyon kung Pilipino o banyaga ba ang mga magmay-ari sa kanila. Minura din niya Mel Mike ang isang TV network dahil sa umunay pagmi-misquote sa kanyang mga statement tungkol sa utos laban sa mga drug suspects. Walang presidente na because you are not behaving. Now you're asking me for talks. When you publish in the newspaper or quote us in media, itong mga reporters would only quote, kill them. Hiniling naman ng Pangulo sa Amerika na ibalik ang Balangiga Bells. Pinakiusapan din niya ang Senado na ipasa ang tax reform bill na magpopondo sa mga proyektong pang-infrastruktura. Samantala, inanunsyo ng Pangulo na pinayagan na niya na magbayad ang kumpanyang Mighty Corporation ng 25 billion pesos na tax liability nito at pagkatapos daw ay hindi na magnenegosyo ng tobacco ang Mighty Corporation. Pero hindi daw ibig sabihin nito, Mel Mike, na exempted sa kasong kriminal ang kumpanyang Mighty Corporation. Pagkatapos nga nito, Mel Mike, ay magkakaroon ng press conference itong si Pangulong Duterte matapos ang kanyang SONA. Mel Mike. Maraming salamat, Joseph Morong.